Ang pagiging kontento sa buhay at hindi pagkumpara ng sarili sa iba ay isa sa pinakamahirap gawin, lalo na sa panahon ngayon. Sa paligid natin, nagkalat ang mga magagara at mamahaling bagay. Ang marangyang pamumuhay ng iba, ang kanilang tagumpay, kasikatan at lahat ng tila dapat nating abutin. Ngunit paano kung ang inggit ay tuluyang lamunin ng iyong pagkatao? Paano kung ang labis na pagnanasa sa kung anong meron ng iba ang magiging dahilan ng iyong kapahamakan? Isang mapagpalang araw po sa inyo, Misteri. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jenjen. Lumaki ako sa isang probinsya sa Negros at kahit papaano, nakapagtayo ako ng isang maliit na karinderya sa aming lugar. Ang kwento ko ay tungkol sa isang dating kapitbahay na itago na lang natin sa pangalang Rosalie. Sa sobrang pagkainggit niya sa ibang tao, hindi niya namalayan na magdadala pala ito ng matinding pagbabago sa kanyang buhay. At ito po ang aking kwentong kababalaghan. Magandang tanghali, Jenjen. Ano bang ulam natin ngayon? Isang tanghali, habang abala ako sa pag-aayos ng mga lutong ulam sa aking karinderya, dumating ng maaga si Rosalie. Oy, ikaw pala, Rosalie. Eto, may adobong manok, gatang gulay, isda, may nilagang buto-buto rin. Pili ka na lang. Sige, bigyan mo ko ng adobo at gulay. Habang pinagtatakalan ko siya, napansin kong hindi siya mapakali. Parang may gusto na naman siyang i-chismis sa akin. Napatingin ako sa kanya ng may pagtataka. Uy, anong meron? Bakit parang kanina ka pa hindi mapakali dyan? Napangiti siya at bahagyang inilapit ang muka sa akin. Oy, hindi mo ba napapansin ang bago kong lip tint? Oo nga no, ang ganda. Saan mo nabili? Nakita kong gamit ng anak ni Aling Rosa, kaya bumili na rin ako. Wow, nag-abala ka pa talagang hanapin yung brand na yan ah. Oo naman no, para-paraan lang yan. Chinika ko tapos sabay tanong kung ano yung gamit niya. O diba? Kaya bumili agad ako nung malaman ko yung brand. Mabuti, bagay rin sa'yo yung shade. Kasi medyo magkaiba yung kulay ng balat niyo eh. Siya mestiza, ikaw. Oh ano? Ano ako? Maitim, negra? Hindi, morena, chicana. Nambola ka pa. Pero diba kilala mo naman ako? Pag may nagustuhan ako, kailangan makuha ko. Misteri, kasabayan kong lumaki si Rosalie at bata pa lang kami. Ganyan na talaga siya. Kapag may nagustuhan siyang bagay sa iba, mapadamit man, sapatos o kahit anong gamit, sisiguraduhin niyang magkakaroon din siya noon. Hindi naman siya nagkukulang sa pera para sa mga luho niya. Pero minsan, para sa akin hindi rin maganda yung ugali niyang ganon. Habang nag-uusap kami, biglang may dumating na isang napakagarang sasakyan sa tapat ng aking karinderya. Huminto ito sa bakanting bahay na katapat mismo ng tindahan ko. Uy, wow! Sino kaya yan? Siya kaya yung nakabili ng bahay na yan? Tanong ni Rosalie, na halatang sabik na makibalita. Hindi ko alam, siguro. Pero nabalitaan ko nga nabenta na yung pwesto na yan. Alam mo sayang, kung may pera lang talaga ako na talaga ang bibili niyan. Malaki yung lote niyan at saka bago pa. Tama, maganda talaga. Kaso hindi naman tayo inalok, diba? Aba, akala ata nila'y wala tayong pera. Ako wala talagang pera. Wala akong pambili ng ganyang kalaking bahay. Ikaw, meron ka?
Wala pa sa ngayon. Pero, teka nga, iniiba mo naman yung usapan eh. Sino nga kaya yung nakabili niyan? Teka nga, dito muna ako tatambay. Bumaba ang sakay ng sasakyan. Isang lalaki mula sa driver's seat at isang babae mula sa passenger seat. Sinalubong sila ng katiwala ng bahay at nag-usap saglit sa loob. Makalipas ang ilang sandali, umalis ang matanda matapos iwan ang mga papeles sa bagong may-ari ng bahay. Nang lumabas si Aling Ising, ang katiwala, agad siyang tinawag ni Rosalie, halatang sabik sa chismis. Psst! Psst! Aling Ising! Aling Ising! Kumaway pa siya ng malakas. Napansin naman ito ng matanda at lumapit sa amin. Ano ba iyan, Rosalie? Sila ba yung nakabili ng bahay? Oo, sila nga. Ay talaga? Bakit hindi niyo man lang sinabi na binibenta pala yan? Kasi direkta na silang kinausap ng dating may-ari. Sinabihan na lang ako na lilipat na sila dito. Talaga? Ibig sabihin, diyan na talaga sila titira? Siguro. Bakit? Ayaw niyo ba ng bagong kapitbahay? Grabe ka naman, Aling Ising. Nagtatanong lang. Huwag kayong mag-alala. Makikilala niyo rin sila. Siya, mauna na ako. Bata ka pa, Aling Ising. Wag naman. Abay, buang kang bata ka. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Matapos magpaalam ni Aling Ising, agad siyang umalis na tila naiinis sa biro ni Rosalie. Kasunod naman ito, lumabas ang mag-asawang bagong lipat sa lugar. Nang makita kami, magiliw silang ngumiti sa amin. Grabe, Misteri, ang ganda nung babae. Para siyang artistang bumaba mula sa kanyang mamahaling sasakyan. Malinis at elegante ang kanyang kasuotan na lalong nagpatingkad sa kanyang itsura. Napansin ko namang nakatitig si Rosalie sa babae. Pero hindi sa mukha niya, kundi sa kanyang kasuotan. Parang may sinisipat siyang partikular na bagay. Nang tuluyan ng makaalis ang mag-asawa, saka lang bumalik ng tingin sa akin si Rosalie. Grabe, ang ganda niya, no? Oo nga eh, at saka mukhang mayaman sila. Pero alam mo, ang una ko talagang napansin, ang ganda ng sandals niya, Jen. Nakita mo pa talaga yun ah? Oo naman, naku. Walang makakaligtas sa akin. Abay, saan kaya niya nabili yan? Kailangan magkaroon ako ng ganun. Ay nako, Rosalie, gumana naman yung sakit mo sa panggagaya. O siya, ito na yung ulam mo. Oo nga pala, nakalimutan ko na to. O siya, sige, mauna na ako. Ilang araw ang lumipas. Tuluyan ang lumipat ang mag-asawa kasama ang dalawa nilang anak. Pero kahit katapat lang ng karinderya ko ang kanilang bahay, ni minsan ay hindi ko sila nakitang lumabas. Ang lalaki lang ang lumalabas sakay ng kanyang sasakyan. Ang babae at ang mga anak nito tila nananatili lamang sa loob ng kanilang bahay. Isang araw, habang nag-aayos ako ng mga ulam sa karinderya, dumating si Rosalie upang bumili. Napatingin ako sa kanyang mga paa at napanganga sa nakita ko. Suot niya ang kaparehong sandals ng bago naming kapitbahay. Hello, Jen. Napansin mo ba tong suot ko? Grabe, Rosalie. Talagang tinutuo mo yung sinabi mo ah. Siyempre naman, sabi ko sa'yo hahanapin ko talaga yung sandals na yun. Ay naku, hinalughog ko ang buong palengke. Wala doon. So nagpunta ako sa mall. At doon nga, matapos ang 3 oras na pag-ikot, at nakita ko rin sa wakas ang sandals na ito. O diba, bagay na bagay sa akin. Medyo napamahal nga lang ako. Pero okay na rin. Oo na, sige na, bagay na sa'yo. Nagmukha ka ng sosyalin. Ano bang bibilin mong ulam? Ito na lang, baboy at saka gulay.
to talagang babaeng to. May pambili ng luho pero tamad magluto sa bahay. Eh, alam mo naman na tamad ako sa ganyan, Jane. At saka masisira yung manicure ko. O siya, sige, magsasandok lang ako. Habang inihahanda ko ang kanyang biniling ulam, pasulyap-sulyap si Rosalie sa bahay ng bago naming kapitbahay. Oh, ano na naman yung tinitingnan-tingnan mo dyan? Parang hindi ko pa sila nakikitang lumabas eh. Ikaw ba? Katapat ka eh. Nakikita mo ba kung saan sila nagpupunta? Nakabili na ba sila dito sa karinderya mo? Naku, hindi rin sila lumalabas. Napakadalang. At saka yung lalaki lang talaga yung laging lumalabas. At saka kahit kailan, hindi pa sila bumibili dito sa karinderya. Aba, mga sosyalin din ata. Hindi kumakain ng lutong karinderya? Sa bagay, ako nga nagtitiis lang din talaga sa karinderya kasi tamad akong magluto. Eh si nanay naman laging busy. Pero kung ako maraming pera, lagi akong kakain sa restaurant. Pero buti na lang, masarap ka namang magluto kaya gusto ko na rin yung karinderya. Sasagot pa sana ako kay Rosalie nang bigla na lang naming narinig ang isang boses mula sa labas. Magandang tanghali po. Sabay kaming napatingin ni Rosalie sa nagsalita. Yung bagong kapitbahay. Ay, ikaw pala yan. Ano po yun? Bibili ho kayo ng ulam? Hindi. Napadaan lang ako. Gusto ko lang makilala yung mga bagong kapitbahay namin. Ganun po ba? Ako nga po pala si Jenjen at ito naman po yung kaibigan kong si Rosalie. Dahlia nga pala. Kamusta kayo? Napansin kong hindi maalis ni Rosalie ang tingin niya kay Dahlia. Kitang-kita sa mukha nito ang paghanga o inggit. Sino ba naman ang hindi, Misteri? Napakaganda kasi ni Dahlia at ang kinis-kinis ng kanyang balat. Ang ganda mo naman, Dahlia, at ang kinis pa ng balat mo. Anong sekreto mo? May ginagamit ka bang Rejuve? Siniko ko naman agad ang kaibigan ko. Huy, ano ba yung sinasabi mo? Dahlia, pasensya ka na. Palabiro lang talaga to. Anong nagbibiro? Hindi ako nagbibiro. Totoo, ano bang gamit mo sa katawan mo? Sabon? Rejuve? Or saan ka nagpapaderma? Ngumiti naman si Dahlia at sumagot kay Rosalie. Wala naman akong espesyal na ginagamit. Siguro sa diet ko lang at saka hindi kasi ako nagpapaka-stressed. Ako naman ang nahiya sa pagiging usyosera at inggitera ng kaibigan ko at agad kong iniba ang usapan. Dahlia, kapag wala kayong ulam, bili lang kayo dito sa karinderya ko malinis naman yung mga luto ko. Salamat. Pero pasensya na kasi hindi talaga ako bumibili ng pagkain sa labas. Mas gusto ko kasi na ako mismo yung nagluluto para sa amin. Agad namang sumabat na naman si Rosalie. Aha! Yan siguro ang sikreto mo, Dahlia. Hindi ka kumakain ng lutong labas. Kaya siguro ang kinis mo. Organic siguro yung mga binibili mo. Hindi naman. Pangkaraniwan lang din. Sadyang hindi ko lang talaga nakasanayan yung bumili. Mahilig rin kasi akong magluto. Ganun ba? Sige nga, minsan patikim mo kami ng luto mo ha. Huy, ano ka ba Rosalie? Hindi ka na nahiya? Wala yun. Oo naman Rosalie, kung gusto mo talaga. Pero hindi naman yun ganun kasarapan, uunahan na kita. Okay lang yun. Siguro ganun talaga. Kapag hindi masarap, yun ang mas maganda sa katawan. Kaya dapat matuto ka ng magluto, Rosalie. Malay mo dahil dun, kumiinis ka na tsaka gumanda. Abay, lokang to. Parang sinabi mo na hindi ako maganda at hindi ako makinis Wala akong sinasabing ganun Kung totoong masarap ang luto nitong si Dahlia, baka hindi na ako bibili ng luto mo, Jenjen. Wow talaga lang. Siguraduhin mo yan. Siyempre, biro lang friend. O siya sige, mauna na ako sa inyong dalawa ha, Dahlia, Jenjen. Sige, pasok na rin ako sa loob. Nice meeting you.
Paalam naman ni Dahlia sa amin. Habang pinagmamasdan ko silang dalawa, si Rosalie ubod ng daldal at puno ng inggit. At si Dahlia naman na tila may pagkaseryoso at mukhang tahimik. Hindi ko maiwasang matawa na lang sa sarili ko. Kung yung pagiging misteryoso at tahimik ni Dahlia yung gagayahin ni Rosalie, malamang matutuwa pa ako. Kinagabihan, pagkatapos naming makilala si Dahlia, abala na ako sa pagliligpit ng mga kaldero at kawali na ginamit ko sa pagluluto. Maaga kasi akong gumigising tuwing umaga upang mamili at mag-ayos ng mga paninda ko, kaya naman maaga rin akong natutulog. Pero misteri, biglang isang malakas na lagabog ang yumanig sa bubungan ng bahay ko. Agad akong kinabahan, parang isang malaking hayop ang bumagsak sa itaas. Pusa? Ibon? Ano kaya yun? Parang ang laking hayop naman nun. Pinakiramdaman ko ang paligid. Hinintay ko kung may kasunod pang ingay. Pero pagkatapos nun, wala na. Napaisip ako, baka naman may nalaglag na malaking sanga ng puno at tumama yun sa bubong. Kinabukasan, tanghali na habang abala ako sa paglalabas ng mga nilutong ulam nang marinig ko ang isang pamilyar na boses mula sa labas ng aking karinderya. Jen, magandang tanghali. Oh, ikaw pala yan, Dahlia. Bibili ka ba ng ulam? Hindi. Nagluto ako ng ulam namin. Oo nga pala. Pero napadaan ka yata. Dinagdagan ko kasi yung luto ko ngayon. Gusto kitang bigyan. Ay, ganun ba? Hindi naman kailangan. Pero salamat ah. Iniabot niya sa akin ang isang maliit na lalagyan at agad din siyang nagpaalam. Sige Jen, sana magustuhan mo yan. Mauna na ako. Ay sige, salamat ulit ah. Sayang wala si Rosalie. Malamang gusto niya ring tikman to. Oo nga sayang ano. Pero sige, sa susunod na lang. Oo nga, salamat ulit ah. Nang makaalis na si Dahlia, iniligay ko muna ang binigay niyang ulam sa gilid ng mesa. Abala pa kasi ako sa pag-ayos ng mainit na kaldero. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, natabig ko ito at bumagsak sa sahig. Dali-dali kong nilinis ang natapon na pagkain. Lingon ako ng lingon sa direksyon ng bahay nila Dahlia. Baka kasi makita niya yung nangyari at magtampo pa to. Nakakahiya. Mabuti na lang at nasa loob na siya ng bahay nila. Dinakot ko ang natapong pagkain at inilagay sa isang dustpan. Inalok ko ito sa askal na madalas gumala sa tapat ng karinderya ko. Pero mukhang mga busog na kaya hindi na nila ito ginalaw pa. Inamoy-amoy lang nila ito tapos sabay alis. Napangiti naman ako ng bahagya. Baka walang lasa kaya pati aso hindi interesado. Pagbalik ko sa loob ng karinderya, isang malakas na tapik sa balikat ang nagpagulat sa akin. Bulaga! Bruha ka talaga, Rosalie. Alam mong busy ako tapos manggugulat-gulat ka dyan. Ang dali mo kasing gulatin anong ulam ngayon? Ayan, pili ka na lang dyan. Mga bagong luto pa yan. Okay, sige. Pero anong balita? Meron ka bang bagong chika tungkol sa bagong kapitbahay? Talaga to, chika talaga yung habol mo no? Pero oo, dumaan dito si Dahlia kanina. Talaga? Dumaan siya? Huwag mong sabihing bumili siya ng ulam. Hindi siya bumili. Actually, siya pa nga yung nagbigay. Talaga? Nasaan? Patikim ako. Lumapit ako sa kanya at mahina akong bumulong. Huwag kang maingay nakakahiya kasi pag nalaman niya Tumabig kasi tapos natapon sa sahig. Sayang nga Ano ba yan? Sayang naman. Ano bang ginagawa mo? Bulag ka ba? Bakit mo natabig? Nag-aasikaso kasi ko ng mga ulam, hindi ko napansin. Ay naku, dapat pala inagahan ko yung pagpunta dito para at natikman ko man lang. Wow
Dati interesado ka lang sa mga damit, sapatos, bag. Ba ngayon pati ulam, interesado ka na? Abay, baka yun nga ang ikinaganda at ikinakinis niya. Siyempre, dapat malaman ko yun, di ba? Ay naku, ikaw talaga. Pero ito lang masasabi ko, yung ulam na dinala niya, parang pakiramdam ko hindi naman masarap. Talaga? Ikaw ata yung na-insecure sa kanya eh. Huwag kang mag-alala, walang tatalo sa luto mo. Ano ka ba? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Eh kasi nga kanina, inalo ko dun sa mga aso. Kaso hindi naman tinikman. Inamoy-amoy lang tapos umalis din. Eh hindi naman kasi interesadong magpaganda at magpakinis ang mga aso. Kaya hindi talaga nila kakainin yan. Ay naku, baliw ka talagang babae ka. O siya sige, ano ba kasi yung bibilin mong ulam? O sige na, eto na, pipili na. O isang pritong tilapia eh. Keep the change. O ito na po madam. Maaga akong nakaubos ng paninda ng araw na yon. Kaya nakapagsara ako ng mas maaga at nakapagpahinga na. Gumising ako ng madaling araw para maghanda sa pamamalengke. Pero gaya ng nagdaang gabi, muling may bumagsak na kung ano sa bubungan namin. At ngayon, Misteri, mas malakas yung lagabog. Para naman akong nakaramdam ng kaba. Gusto kong sumilip sa labas, pero madilim pa kasi at natakot akong makita kung ano man yung nandun. Kaya sa huli, nagdesisyon na lang ako na hintayin na lang munang lumiwanag bago lumabas ng bahay. Dahil sa pagkaantala ko, medyo tinanghali ako sa pagbubukas ng karinderya. At tulad kahapon, dumating na naman si Dahlia. Hello, Jenjen. Oh, ikaw pala Dahlia. Napadaan ka ulit. Wala ka pa yatang paninda ngayon. Oo nga eh, medyo nahuli kasi ako. Pero ilalabas ko na rin maya-maya. Eh, hindi ka naman siguro bibili, di ba? Oo, hindi ako bibili. Nagdala ulit ako ng niluto kong ulam. Ay, salamat Nag-abala ka pa talaga. Kinuha ko ang lalagyan at inilagay sa gitna ng mesa. Sige, mauna na ako Salamat ulit. Gusto sana kitang bigyan ng ulam. Kaso alam ko naman na hindi ka kumakain ng ibang luto. Oo, okay lang yun. Pasensya ka na. Pihikan rin kasi yung mga anak ko. Ganun pala. O siya, naiintindihan naman kita. Sige, salamat ulit dito Agad naman siyang umalis. At bago pa man ako makabalik sa ginagawa ko, biglang dumating si Rosalie. Uy, napansin kong galing dito si Dahlia. Oo, galing nga dito. Oh, parang wala ka pa atang luto ngayon Meron na, kaso hindi ko pa na-prepare. Pero malapit na, ilalabas ko rin. Nga pala, nagbigay ng ulam ulit si Dahlia. Talaga? Saan? Yan? Yan bang ulam na nasa lamesa? Oo, yan nga yung binigay niya. Teka lang, kunin ko lang yung mga niluto ko para mailabas ko na dyan. Pumasok ako sa kusina at nang paglabas ko, nakita kong nilalantakan na niya ang ulam ni Dahlia. Aba, hindi ka na nakapagpigil Akin yan Pasensya ka na. Gustong gusto ko na talagang tikman. Pero Jen, masarap din Ito, tiniran kita. Wow, salamat sa tira mo na binigay sa akin. Pero sige, mukhang kulang pa sa'yo. Ubusin mo na. Talaga? O sige, masarap kasi. Walang halong biro. Pero sige, bibili pa rin ako ng 2 ulam sa'yo. Huwag kang mag-alala. Matapos niyang makapili ng ulam ay pinagsandukan ko na siya. O Rosalie, ito na yung ulam mo. O ano, masaya ka na. Natikman mo na yung luto niya. Parang ang hirap namang malaman kung anong luto yung ginawa niya dito. Hindi ko mahulaan. Paano mo mahuhulaan? Hindi ka naman sanay magluto. Hoy, kahit hindi ako sanay magluto, nahuhulaan ko yung lasa. Alam ko kung ano yung mga sangkap na ginamit. Pero dito,
Hindi ko malasahan kung anong klaseng luto eh. Pero alam ko lang, masarap. O siya, sige. Pakiligpit na lang tsaka pakihugasan. Talaga? Oo, sige. Ano ka ba? Biro lang. Sige na, ako na bahala dyan. Makalipas ang ilang araw, lagi akong maaga nakakapagbukas ng karinderya. Natigil na rin kasi yung kakaibang ingay sa bubong namin. Hindi na rin dumadaan si Dahlia sa akin. At nakakagulat pa ron, pati si Rosalie, hindi na dumadaan o bumibili sa akin. Dati-rati, araw-araw siyang bumibili. Pero ngayon, maglilimang araw na siyang hindi nagpapakita. Naninibago man ako pero pinagsawalang bahala ko na lang. Hanggang sa isang araw, napadaan ang kanyang nanay na si Aling Minda. Oh, Aling Minda, napadaan po kayo. Kamusta, Jenjen? Ito, bibili ako ng ulam. Bakit po kayo yung bumibili? Bakit hindi si Rosalie? Ay nako, hindi na mautusan yun. Araw-araw kasi siyang dinadala ng kaibigan niyang si Dahlia ng pagkain. At talaga? Dinadala po mismo sa bahay niyo? Oo, ang sabi pa nga ni Dahlia, 2 daw kayong binibigyan na ng ulam araw-araw. Labis naman akong nagtaka sa mga sinabi ni Aling Minda. Ang buong akala ko, tumigil na sa pamimigay ng pagkain si Dahlia at si Rosalie naman natuto ng magluto. Pero nagkamali pala ako. Patuloy pa rin pala si Dahlia sa pagbibigay ng ulam. Pero ang pinagtataka ko, bakit niya kailangang magsinungaling sa magulang ni Rosalie na araw-araw pa rin siyang nagbibigay kahit sa akin, gayong ilang araw naman na siyang hindi nagpapakita. Bukod dito, ibinahagi rin sa akin ni Aling Minda ang kakaibang pagbabago sa kanyang anak. Jenjen, pagsabihan mo nga yung kaibigan mo, ayaw na rin kasing makinig sa akin Baka sakaling sa'yo makinig. Pagsabihan? Para saan po, Aling Minda? Kasi parang nag-iiba yung amoy niya. Hindi ko alam kung hindi ba siya naliligo o kung anong sabon ang ginagamit. Nangangamoy na masangsang, parang mapanghe. Pero minsan naman nakikita ko naliligo siya, nawawala naman yung amoy. Pero dati kasi hindi naman siya ganun. Minsan nga ilang araw yung hindi naliligo, hindi naman bumabaho. Baka kasi kung ano-ano yung mga iniinom o kaya pinapahid sa katawan. Ganun po ba? Hindi ko nga po alam kung ano yung mga pinapahid niya sa katawan. Basta ang alam ko lang po, kung ano yung magustuhan niya, bibilin niya agad at gagamitin. Kaya nga hindi ko alam kung anong nangyayari sa batang yan. Masyadong naiimpluwensyahan. At saka alam mo ba, madalas na siyang lumalabas ngayon ng gabi. Ang sabi niya, bibisita raw sa kaibigan niyo. Hindi naman namin namamalayan kung anong oras na siyang nakakarating pa uwi. May alam ka ba kung nagbabariyan o kung nakikipag-inuman? Hindi ko po alam talaga, Aling Minda. Pasensya na kasi ako dito lang naman ako sa karinderya. At saka wala naman siyang nakukwento sa akin na nakikipagkita siya sa mga dati naming kaibigan. Sige ho, huwag kayong mag-alala. Itatanong ko po sa susunod na bumili siya dito. Yun nga hindi ko alam kung bibili pa siya rito dahil ang puro gusto lang kainin yung dinadala ni Dahlia. Kasi baka gusto hong gumanda. Yun kasi yung paniniwala niya na sa kinakain daw ni Dahlia kaya maganda yung tao. Kaya ayan po siguro, gusto niyang ma-achieve yung ganda nun. Ay nako, talaga yung kaibigan mo kung anong magustuhan talaga. O siya, sige. Basta kapag nakita mo, pagsabihan mo na lang ha. Pabili na nga lang ako ng tokot baboy. Mamaya na lang yung bayad ha. O sige po, Aling Minda. Habang nagsasandok ako, naisip ko na tsinika lang pala ako pero mangungutang lang pala ng ulam. Pero bukod ron, hindi ko rin mapigilang mag-alala para kay Rosalie. Parang nakakapanibago talaga yung kinikilos niya. Sa pagkakakilala ko pa naman sa kanya at gustong gusto niyang ikinukwento yung mga bagay tungkol sa sarili niya. Ilang araw lang ang lumipas
napansin ko na tila wala ng tao sa bahay ni Nadalia. Wala na rin ang kanilang sasakyan, kaya bahagya akong nagtaka. At nang makita ko nga si Aling Ising na bumisita doon sa bahay, kinuha ko na ang pagkakataon para magtanong. Aling Ising! Aling Ising! Ah, ikaw pala, Jenjen. Bakit? Ano yon? Wala ho, tatanong ko lang. Parang hindi ko na nakikita sila Dahlia dyan. Parang laging walang tao. Oo, umalis na sila. Ipinabebenta nga ulit ng may-ari. Talaga? Kailan pa ho? Parang wala pa ho silang isang buwan dyan ah. Mag-iisang linggo na, iha. Bakit mo naman naitanong? Wala naman po. Hindi ko lang po talaga mapigilang hindi mapansin na wala ng tao dyan. Kasi nasa tapat lang sila ng karinderya ko. Kung sa bagay, ang totoo nga niyan hindi sila nagpaalam direkta sa akin. Tumawag lang ulit sa akin ang dating may-ari. Mabuti na rin iyon. Parang ang dodogyot ng mga tao ngayon Masasayang ang bahay kung dyan talaga sila titira. Ang baho! Sobrang sangsang ng nilinis ko. May pagkamapanghi pa. Siguro may inaalaga ang hayop. Bigla naman akong napaisip sa sinabi ni Aling Ising. Kaya naman pinabantayan ko muna ang karinderya sa aking ina at agad akong nagtungo sa bahay nila Rosalie. Pagdating ko roon, isang malakas na sigaw ang narinig ko mula sa loob ng bahay. Agad akong nagmadali papasok at pagpasok ko, Misteri, nakita kong nakaupo sa sahig si Aling Minda, takot na takot habang nakatitig sa harapan niya. Nang tingnan ko kung ano ang dahilan ng kanyang takot, halos mapaatras ako. Si Rosalie. Pero Misteri, hindi na siya ang dating Rosalie na kilala ko. Ang itsura niya, namumutla at sobrang payat. Halos aninag mo na ang kanyang buto sa ilalim ng kanyang balat. Ang kanyang mga labi, tuyot at namumutla. Ngunit bumubulwak mula sa kanyang bibig ang malapot na laway. Para siyang hayop na gutom. At ang mga mata niya, Misteri, Diyos ko, halos wala nang natitirang pagkatao sa kanyang titig. Rosalie, anong nangyayari sa'yo? Hindi naman ako pinansin ni Rosalie. Nakatitig lang siya sa kawalan, bahagyang nanginginig at naninigas. Jenjen, tulungan mo ako. Hinahanap niya yung pagkain ni Dahlia. Ilang beses ko na siyang binigyan ng pagkain, pero ayaw niyang kainin. Ang gusto lang niya, yung pagkain na bigay ni Dahlia. At sa sandaling yon, Misteri, napagtanto ko ang isang bagay. Ang ulam ni Dahlia ang dahilan sa pagbabago ni Rosalie. May kung anong nasa loob nito. Ilang minuto ang nakalipas. Biglang tumayo si Rosalie. Akma siyang tatalon sa bintana. Sinubukan namin siyang pigilan, pero hindi namin kaya. Nakatakas siya. Ang ipinagtataka ko lang, kahit mula sa ikalawang palapag siya bumagsak, wala man lang kaming narinig na ingay. Hindi rin siya nasaktan. Para siyang isang hayop na napakagaang kumilos. Dali-dali kaming bumaba mula sa ikalawang palapag. Sinundan namin siya ni Aling Minda, pero hindi na namin siya naabutan. Napakabilis niyang tumakbo at dumiretso sa isang masukal na lugar. Mabilis, walang pag-aalinlangan. Panay naman ang iyak ni Aling Minda habang nakatitig sa direksyong tinakbuhan ng kanyang anak. Maya-maya lang, dumating na ang asawa niya at nagulat sa aming sitwasyon. Agad nitong tinanong kung ano ang nangyari at nang ikwento namin ang lahat, hindi ito makapaniwala. Hindi nito matanggap ang aming paliwanag. Nagtulong-tulong ang ama ni Rosalie
at ang mga kapitbahay naming lalaki upang hanapin siya sa masukal na bahagi ng aming bayan. Umaga na nang matagpuan siya na natutulog sa mga damuhan. Napakarumi niya, Misteri. May bahid ng kung ano-anong putik at parang may halong dugo. At kahit makauwi na siya sa bahay at mapaliguan na, wala pa rin siya sa kanyang wisyo. At doon nga ako nagmungkahi na tumawag na sila ng albularyo. Sa una, matigas ang pagtanggi ng ama ni Rosalie na si Mang Hector. Hindi raw kasi siya naniniwala sa mga ganon. Pero dahil sa pagpupumilit ni Aling Minda at sa takot na rin sa maaaring mangyari kay Rosalie, napilitan siyang pumayag. Nang dumating ang albularyo, agad nitong sinuri ang kalagayan ni Rosalie. Pero hindi namin inaasahan ang kanyang sinabi. Ikinalulungkot ko. Huli na ang lahat. Ayon sa kanya, tuluyan ang nilamon ng ibang katauhan ang katawan ni Rosalie. Hector at Ising, makinig kayong mabuti. Nayanggaw ang anak ninyo. Dahil yon sa pagkaing inihain sa kanya ng isang aswang. Aswang? Napalunok ako. Alam kong iisa lang ang taong kilala namin na nagbigay ng pagkain kay Rosalie. Si Dahlia. At ngayon, wala na siya sa lugar namin. Sinabi rin ng albularyo na kung naipacheck lang agad si Rosalie, maaaring naagapan pa ito. Pero ngayon, huli na daw ang lahat. Wala na kaming magagawa kundi tanggapin ang sinapit ng aking kaibigan. Lumipas ang ilang araw at tumakas na naman daw si Rosalie. Hindi na siya muli pang bumalik pa mula noon at hindi na siya muling nasilayan ng kanyang pamilya. Misteri, masakit man para sa kanyang pamilya, wala na talaga silang nagawa kundi magluksa at tanggapin ang kapalaran niya. Para sa akin naman, bagamat labis akong nalulungkot sa sinapit ng aking kaibigan, nagpapasalamat pa rin ako dahil kung hindi siya ang kumain ng pagkain para pala sa akin, ako sana ang nasa kanyang kalagayan ngayon. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Misteri. Sana ay nakapaghatid ito ng aral at kilabot sa inyong mga tagapakinig. Umaasa po akong maitampok niya ito sa inyong channel. Aabangan ko po ito. Maraming salamat po ulit at naway pagpalain ang Misteryo sa Dilim TV.